Andiyan yung Birahan PH, mga bossing. Ito ha, papakita ko sa inyo. Yan. Diyan nyo po matatagpuan. Naka-live po kami ni Mayor Vico. Oh, mga kababayan, diyan birahan talaga. At malupit yan. Kapag kayo hindi matulog, alas 12 na madaling araw, diyan po ang umpisa. Ganyan po ang umpisa ng oras ng Birahan Channel, mga bossing. Na meron na po, alam ko, 1,100 na yung subscriber niyan sa pangatlong araw pa lang ho, mga bossing. Anyway, si Sangkay Janjan, abangan nyo dyan. Si Mima Alicia, abangan nyo dyan. Si Takeru Miyamoto at si Boss Mike Cervera, abangan nyo next week. Guest dyan sa Birahan PH, mga kababayan. Umpisahan na nga natin ito, mga bossing. Ano po, saan natin umpisahan? Ay, nako. Hindi, napagtanto ko lang, mga kababayan, etong kay Chis Escudero, maisingit ko lang, no? Balik tanaw lang tayo, mga bossing Chief Amoser. Kasi biglang pumasok sa isip ko yung litanya ni Chis Escudero doon sa Senado. Pagkahaba-haba, no? At ang tinuturo, si si Martin Romualdez. Pagkahaba-haba nung litanya ni Chis Escudero, tapos mga kababayan, ang pinupunto ay si Martin Romualdez, at si Martin Romualdez daw ang puno at dulo nung mga nagiging issue sa kanya ngayon. Kaso nung pinapakinggan ko, alaos naman akong nakita na ebidensya Di ba? Wala naman po akong nakita na ebidensya na inilabas si Chis Escudero. Sabi ko nga doon, akala ko ba pasabog to? Kung pasabog to, merong ilalabas na bago. Kasi mga kababayan, parang ang nakita ko lang din doon yung paulit-ulit na sinasabi ng mga DDS. Diba? Nasasabi na. Tapos, ang ginawa niya lang, parang nag-audition siya doon sa harap ng vice-presidente habang yung vice nakaganon. Tapos, hinatidan pa ng kung ano ni Bongo. Naalala niyo ho yun? Diba? Ganon lang yung nakita ko, mga bossing. Pero yung kanya, sabi pa nga ni Senator Ping Lacson, meron siyang dokumento sa mga insertion na ganyan No, biglang pumasok sa isip ko tuloy. Ito mga kababayan, siksik sa ham and cheese. Escudero insert 142 billion in 2025 budget to benefits allies. Ang nakikita ko na ibig sabihin dito ng mga allies mga kababayan, yung Duterte Black. Naalala niyo yon? No? Kainitan iyon, mga boss Chief Amoser, nung impeachment ni Inday Sara Duterte, mga bossing. Kainitan po nung impeachment, mga kababayan. No? Yung tipo bang doon, parang palit-palitan. 'Di ba? Ito pinakita pa nga, meron pang pinakita, mga boss Chief Amoser, na iba't ibang bayan, iba't ibang lungsod. Tama ba? Tama ba yung ko? Ayan Mindoro, Batangas, Davao, Quezon City, ganito, ganyan. Sorsogon, Escudero owns province. Tapos, di ba nga yung Bulacan, ipinakita pa din dyan. So, pumasok sa isip natin, naku, parang mga bayan ng mga senador ito. Sabi ni Hazel, Phoenix, no? Wala na silang kayang gawin kundi manggulo, mga salita nilang mga walang kwenta, walang epekto sa Pilipinong mulat na ang mata. At saka mga kababayan, no? Idagdag pa natin yung sinabi nung nanay ni Heart Evangelista na tipod na talagang si Chis Escudero ay gustong-gusto na maging presidente. Parang yung tipong ang pagkakaintindi ko, lahat gagawin ni Chis Escudero para maging presidente, mga bossing. Hati-hati sa ham! Chis Escudero reportedly threatened to drag colleagues in damning speech on 2025 budget insertion daw. Senator Francis Escudero is reportedly set to drop a bombshell Monday with a privileged speech that could blow wide open the controversial insertion of 6.3 trillion national budget for 2025. Kung sabi ko nga sa inyo, kung mamimili man lang sa dalawa na yan, kay Martin Romualdez or kay Chis Escudero, sino papaniwalaan nyo?
Parang ang sa akin, mga bossing, mas mapipili ko pa si Martin Romualdez. Bakit ho, mga kababayan? Yung mga issue ni Chis Escudero, eto, merong mga resibo. Yung mga ini-issue nila kay Martin Romualdez, walang resibo kahit isa pa lang. Ilang taon na ho yun, mga kababayan, ha? Ilang taon na yun, mga bossing. Di ba? Kaya kung merong ano dito, tingin ko sila. Sila yung hindi kakampihan, sila Chis Escudero. Ang taong bayan, naiinip na nga kay Martin Romualdez eh. Laging sinasabi, Martin Romualdez, pero wala silang mapakita. Sabi ni Elmer Valdese Leher Jorge, saan ba yun? Nanggugulo lang sila sa gobyerno at ng Pilipinas, Boss Mark. Kaya dapat pagkakasuhan na lahat ng Duterte at mga galamay na senador at congressman para tumahimik na ang ating bansa. Yung mga butas sa mukha ni... Uy, grabe ka, Marisa! No? Grabe ko naman kay Chis. Yung mga butas sa mukha ni Chis, bulsa na niya yan. Nilalagay yung mga kinukurakot niya. Grabe kayo magsalita. Uy, nandyan na si Ma'am Aba, Akala ko replay na naman ako. Hindi, nanonood ka ng replay? Niloloko mo lang ako, Shout out sa iyo. Anyway, iwanan na natin yon. Dinaanan ko lang ho dahil nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, biglang pumasok sa isip ko. No? Ngayon, pumunta tayo dito. Naku, ayaw yata ng Davao nito. 20 pesos na bigas. Di ba dyan nag-umpisa yung naghahanap ng 20 pesos na bigas? Sa Davao, di ba? Dahil yun yung unang lugar na pinagtayuan ng entablado ng dating Pangulong Duterte. Naalala nyo ho, mga bossing, yung unang-unang mautog nila? Dali. Yung unang-unang mautog nila, Davao. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ang nakikita ko, ito tayo ay nakikisimpatya, nakikiramay, alam niyo yun, nakikidalamhati doon po sa mga taga Davao na biktima po ng lindol, mga bossing. Kami po ay sa inyo, nakasuporta po kami sa inyo. Kaya lang, ang problema, meron kayong mga kababayan na mapagmalaki. Meron silang mga kababayan na mapagmalaki. Kesyo daw, oy, PBBM, wag ka pumunta dito, hindi ka namin kailangan. Diyos ko naman. No? Tingin ko kahit hindi pumunta si Pangulong Bongbong Marcos dyan, makakarating yung tulong ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan.